OFWs na binigyan ng amnestiya ng Amir ng Kuwait. Lahat mga kababaihan na nagsilbing mga domestic helper na tumakas o hindi na nakuhang tapusin ng kanilang mga kontrata dahil sa pagmamalupit umano ng mga employer. Si Irene, walang tigil ang pagbuhos ng luha, ngayon nakabalik na siya sa Pilipinas. Hindi raw kasi biro ang hirap na dinanas niya. Ibilad ako, hindi pa kainin maghapon. Kaya nga po, naanong ko na 2 araw ako, naanong ko na pumunta na ako sa Philippine Embassy sa Kuwait. Tumakas na ako. Sasailalim naman sa reintegration program ng OWA ang mga OFWs mula Kuwait at Japan. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting. Sa ibang balita, crackdown laban sa mga realista sa Bahrain patuloy pa rin. Ilang OFW naman ang naipit sa gulo dahil ligtas matapos marawagan sa programang News to Go ng GMA News TV. Darito ang report ni Cara David. Patuloy ang pagtataboy ng pulis at militar sa mga nagpoprotestang Shiite Muslims sa Manama, Bahrain. Sinunog ang kampo ng mga relihista sa Pearl Square. Sinira ang mga sasakyan. Nagsaboy ng tear gas ang mga helicopter. Ilang linggo nang mataas ang tensyon sa isang bahagi ng Manama matapos hilingin ng mga Shiite Muslims ang pagbaba sa pwesto ng Royal Sunni family. Ilang dekada na ang alitan sa pagitan ng mga Shiite at Sunni Muslim. Nagpatupad na ng curfew sa Manama mula alas 4 ng hapon hanggang alas 4 ng umaga. Humingi ng tulong sa GMA News sa pamamagitan ng programang News to Go ang ilang OFW sa Manama. Wala raw silang makain at di raw sila makalabas dahil naipit sila sa gitna ng mga nagpoprotesta. Po kaming pambili dito kasi po wala rin po kaming tahod. Sa pamamagitan ng Twitter, ipinanawagan ko ang kalagayan ni Lorna at Mary Jane. Isang Pilipinong mamamahayag sa Bahrain, si Francis Cyril Pangilinan ang agad na tumugon. Kinuha niya ang contact number at lokasyon ni Lorna at Mary Jane. Makalipas ang ilang oras, nagpadala ang Embahada ng Pilipinas ng mga opisyal para tulungan ang mga OFW. At pagdating ng gabi, magandang balita. Nakausap namin via Skype sina Lorna at Mary Jane. Kasama na nila ang iba pang OFW at nasa mas ligtas ng lugar. Binigyan na rin sila ng pagkain at gamot. Nandun kayo sa may likod ng Awal Hotel. Ngayon, nasaan na ang lugar ninyo ngayon? Po kami sa Alhura po. Malayo na yan, mas malayo na yan. Doon sa lugar ng mga protesta. Medyo malayo mo po, medyo malayo na po. Mabuti naman. Mangyak-ngyak naman ang pamilya ni Lorna nang malamang nailigtas na ang anak at patungo na sa OWA. Dadalhin daw po sila sa OWA ngayon. Sabi ko salamat. Sabi niya wala daw anuman. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Nakipagpulong sa Prime Minister ang ambassador ng Pilipinas sa Bahrain. They will really do everything in their powers to protect the interest and the safety of our nationals. Ang experts ay hindi namang target ng any hate attacks, lalong-lalo na yung mga Filipinos. Nilinaw ng embahada na isang parte lang ng Manama, Bahrain ang apektado ng gulo. Ang malaking bahagi ng bansa nananatiling mapayapa. Kaya wala raw dahilan para magkaroon ng mass evacuation ng mga OFW. Para sa unang balita, Cara David reporting. Sa ibang balita, dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng diesel, humihirit na rin ang grupong Piston na gawing 950 ang minimum fare sa mga jeep. Pero para sa grupong 1 Utak, 12 pesos daw ang dapat na minimum na pamasahe. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Dahil lingguhan na magtaas ng presyo sa produktong petrolyo ang oil companies, pumalo na sa 45 pesos ang kada litro ng diesel. Sa ibang gasolinahan nga, may umaabot pa sa mahigit 46 pesos kada litro. Ang gasolina, naglalaro sa 51.75 hanggang 57 pesos kada litro. Lingguhan man ang oil price hike, ang minimum fare sa jeep umakyat lang sa 8 pesos. Kaya plano ng grupong akto na magsumiti ng petisyon sa LTFRB para itaas ang minimum fare sa 950. Pero sa pag-aaral daw ng 1 Utak, dapat 12 pesos na ang minimum fare ngayon sa jeep. Kung ang pamasahe ay 750, pag ang crude ay 27, so kung crude ay 45, kung i-ratio in proportion mo yan, papatak ng 1250. Ang fare increase talaga ho, ang pinakahuling aksyon. Ngayon magbabakasyon ng mga estudyante, lalo pa raw hihina ang kita ng mga tsuper. Kung sasabayan po ng pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at wala ho tayong mga government interventions,
wala ho tayong mapupunta. Mapipilitan ho magtaas ng pamasahe. May mga windfall collections ang ating gobyerno sa expanded value-added tax. Baka pwedeng gamitin na pansamantalang fuel subsidy ho yan. Pero ang Bicol chapter ng Piston, tila napuno na. Naglunsad sila ng malawakang tigil pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng diesel. Naparalisa ang 6 na probinsya sa Bicol. Sinuspindi tuloy ang klase sa ilang paaralan. Ayon sa Piston, patikim pa lang daw ito sa mas malaki pang tigil pasada laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Sa mahigit 4,000 kumuha ng 2010 bar exam, 982 lang ang nakapasa. Laking tuwa ng top-notcher na taga Ateneo de Manila University nang malamang siya ang nanguna sa bar exams. Narito ang report ni Jam, si Sante. Kalmado lang si Cesario Antonio Singzon Jr. ng aming datnan sa tanggapan ng Supreme Court. Pero sa likod ng matitipid ng ngiti ang kaligayahang siya ang nagtop ng 2010 bar exams. I learned it from my friends from school, my brothers from the Aquila Legis fraternity, and my family. Sabay-sabay tumawag actually, and at first I didn't believe it until the news reports came out. Isa si Singzon sa 4 na law graduates ng Ateneo de Manila University na kabilang sa mga bar top-notcher. Pasok din sa top 10 ang 4 na law graduates mula sa University of the Philippines, 2 mula sa Arellano University, 1 mula sa Ateneo de Davao University, at 1 rin mula sa University of San Carlos. Habang nagdiriwang mga pumasa sa bar, mas marami naman ang umuwing malungkot. Sa passing grade kasi na 72.5%, 982 lang o 20.26% ng mahigit 4,000 examinee ang pumasa. Ang passing rate ngayong taon ang pinakamababa sa nakaraang 8 taon. Noong taong 2002, wala pang 20% ng mga nag-exam ang nakapasa. May payo naman si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa mga magiging bagong abogado. The discipline of the mind should be accompanied by a kind heart. It's not all mind and it's not all brains. Sometimes it's more important to have heart. Naging mapayapa naman sa kabuuan ng pag-aabang ng mga law graduate at kani-kanila mga kaanak at taga-suporta. Para sa unang balita, Jam Sante reporting. Bumuti na ang lagay ng panahon sa Leyte matapos ang walang tigil na pagulan nitong mga nakalipas na araw. Pero nag-iwan ng 9 na patay ang baha at landslide sa buong Visayas. Para sa detalye, may report si Rida Reyes. Rida? Israel, simula nga kahapon hanggang ngayong umaga ay malaki ng iginanda ng panahon sa malaking bahagi ng Leyte. Di gaya ng sitwasyon dito noong Macalabaria kung saan naranasan ang walang tigil na pag-ulan na siya namang nagdulot ng mga pagbaha, partikular nga dito sa Tacloban City at pati doon sa katabing bayan ng Palo. Gayunman Ria, ayaw pa rin magpakasiguro ng Tacloban City Government kaya hindi pa rin doon nila pinapabalik yung mga nilikas na residente pauwi sa kanilang mga tahanan. Ayon dito kay Tacloban Mayor Alfredo Romualdez, sa ngayon daw ay may 3,000 katao ang pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers sa kabuuan ng Tacloban. At wala pa naman daw problema dahil nananatili pa raw sapat ang supply nila ng mga pagkain at gamot. Maliban sa Leyte ay bahagya ring naapektuhan ang ilang bayan naman ng Samar, Bohol at Misamis Oriental dahil na rin nga sa walang humpay na pag-uulan. Kaya sa pinakahuling tala ng Office of the Civil Defense ng Region 8 ay umaabot na sa 15,000 residente mula sa mahigit 230 na barangay sa buong Region 8 ang apektado ng mga pagbaha at landslides at pinakamarami pa rin dyan ang sa Tacloban City kung saan may 138 na mga apektadong barangay. Pero dahil nga mas bumuti na ang lagay ng panahon ngayon ay umaasa ang mga residente dito rin na tuluyan na huhupa ang tubig baha para naman daw makabalik na sila sa kanilang mga normal na pamumuhay. Rhea? Alright, maraming salamat. Rida Reyes. Samantala, Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinasara na ang Bangko Filipino. Ayon sa BSP, isa sa mga dahilan nito ang